Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. And also, please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, ito yung mga mensahe ninyo. We have enlightenment, which is really good. Kasi finally, magkakaroon na ng linaw ang isipan ninyo. Magkakaroon na kayo ng direction. And siguro, magliliwanag na ang lahat para sa'yo. Maaaring kung ano man itong mga bagay na nako-confuse kayo, yan ay finally, matatapos na din ang confusion na yan at magkakaroon na kayo ng clear direction of where you are heading or of what you are going to do. Diba? So, lalo-lalo na ngayon, na parang meron kayong mga bagay na gustong gawin bago para sa'yo. You are ready to explore. Pwedeng yung pag-explore na to is regarding life in itself or pwedeng travel, no? It might involve travel. Baka yung explore ninyo lugar, 'di ba? Bansa, baka meron kayong gustong puntahan, maybe it's part of your a bucket list, no? Na gusto mong i-explore ang isang bansa, gusto mong i-explore ang isang lugar, 'di ba? Pwedeng international travel yan, pwede rin naman na domestic travel, maybe you're just going to, let's say, isang region, diba, sa Pilipinas, no, at explore ninyo different provinces within that region, so maaaring ganyan, or ibang bansa nga, diba, pwede rin, no, na siguro ngayon you're also going to explore a different ways, no, of handling at various situations in your life. Baka tulad ng tulad ng pag-solve ng isang problema, 'di ba? Maybe you're going to try to be resourceful, you're going to try to use different approach, 'di ba? Maybe you're going outside the box, 'di ba? Hindi na 'yon susundin mo yung dati mong style, 'di ba? When you are facing a problem, no, same hindi mo nagagawin yung kumbaga same way, 'di ba? Hindi mo nagagawin yung same way of approaching your problem or looking for a solution to your problems, 'di ba? Pwedeng ganun din ang ganap diyan. Or siguro you're also going to try, 'di ba, na baguhin siguro yung inyong perspective, 'di ba? Yung mga ganon. So yung exploration na yan could be applied to different things in your life, no, or different approaches. So we also have obsession. Wow, so ang iba sa inyo dito, maybe you are obsessed of something, or maybe you're obsessed to a person, pwedeng ganun, but regardless kung ano man itong towards ano man ang obsession na to, feeling ko this is also going to change, no? Baka magkakaroon kayo dito ng realization na parang yung obsession na to parang expired na din, ano? Kung dati siguro mako-compare ninyo na dati nung una, 'di ba? Kung ano man ang kinao-obsessan ninyo dito, so talagang it gives you so much excitement, naging masaya-masaya kayo, you are feeling fulfilled. Pero ngayon siguro naiiba na, 'di ba? After quite a while, maaring nawala na yung feeling na gano'n, wala na yung excitement, wala na yung excitement, wala na yung spark, wala na yung saya, 'di ba? Yung feeling fulfilling, wala na, no? Kaya pwede rin na magbabago na din ng ano mo ngayon, direction mo sa ngayon, 'di ba? Maaring you're going to release, no, that's something from your life, 'di ba? Kung ano man ang kinao-obsesan ninyo, siguro i-release mo na 'yan, no? Ila-let go mo na din 'yan kasi, 'di ba? Kaya ka lang nandiyan dyan sa sitwasyon na yan because of that, 'di ba? Eh kung wala na yung magic, 'di ba? Eh bakit ka pa magi-stay diyan, or bakit mo pa yan ikikip sa sarili mo? So, what else
By the way, maraming salamat no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. At saka sa mga gusto po mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, we have willing release. Ayan, so you're releasing something. No? So, siguro isa na to, di ba? Yung obsession na yan, maybe you're going to release that out of your life na talaga. Kasi nga, nare-realize mo na hindi naman na to, hindi ka naman na din masaya dyan. Hindi, kumbaga, wala na yung magic nga na hatid nito sa iyo nung una. Kaya, hindi ka na manghihinayang, no? Na i-let go na yan. And, anything, diba? Maybe you're also going to realize so many things, no? Na meron ka, mga bagay din, mga tao, situations, 'di ba? Na maaring nakikita mo ngayon, mano-notice mo na parang wala na 'to. Hindi na 'to kailangan sa buhay mo or hindi na 'to importante sa buhay mo. Kaya willing ka na i-let go na ang mga bagay na iyan. So we also have time machine. Ayan. So si time machine naman, kumbaga siguro meron ditong sitwasyon wherein siguro maiisip mo na, naku, kung may babalik ko lang ang panahon, 'di ba? Hindi ko sana ginawa 'to. Baka meron ditong ito yung law of the universe na cause and effect. Siguro meron kayong mga bagay na nagawa noon, meron kayong mga decisions na ginawa noon, and maybe the consequences ngayon nyo palang nakikita, ngayon palang nagmamanifest sa buhay ninyo. Kaya po pwede, no, na siguro masasabi ninyo na kung pwede ko lang ibalik ang panahon, sana hindi ko ginawa kung anong ginawa ko noon. Sana iba yung naging desisyon ko. Kasi maaari, no, na yung epekto noon, ginawa ninyo noon or desisyon ninyo noon, ang epekto ngayon mo lang nakikita, ngayon pa lang nagkakaroon ng epekto sa buhay mo. At maaari, no, na meron kang parang hindi mo nagugustuhan. No, maybe you are not happy of the effect. Kaya po pwedeng masabi mo ngayon na if you could only turn the hands of time, no, if you can only turn back the hands of time, yung gano'n, sana iba yung ginawa mo or sana iba yung approach na ginawa mo, no? So but ganun talaga ang buhay, hindi ba? Wala namang pagsisisi sa una pa lang, 'di ba? Ang pagsisisi talaga ay laging sa huli. But 'di ba, ganun pa man dahil may purpose din, no, kung bakit nangyari 'yan. Kasi otherwise kung hindi 'yon ang naging desisyon mo, hindi ito ngayon, no, ang naging epekto sa buhay mo at wala kang matututunan. Kasi for sure, meron kang kailangan matutunan out of that situation. So we have into me, I see. Yeah, this is you, parang going deep within you, and you will be realizing a lot of different things. Marami ka ditong madidiscover about yourself. Marami kang mga marirealize dito na lessons in life. 'Di ba? Pwedeng ganon. So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa inyo for the week. Pasensya na, hindi ako makapag-shuffle ng maayos, no, kasi sobrang sakit ng ng thumb ko, kaya hindi makagrip. So we have Knight of Pentacles. Ayan, so si Knight of Pentacles, this is your energy, and pag Pentacle energy, mabagal, 'di ba? Mabagal. At ngayon, maaaring magiging mabagal, no, ang inyong pagdedesisyon. Kasi nga, kahit may mga offers, kasi pwedeng merong mga opportunity dito na dadating sa inyo, no? Na, syempre, Pentacle energy to, so this could be related to money, career, or finances. So, yun nga, po pwedeng meron dito mga offers, diba? Na inilalatag sa inyo ang mga tao, kung sino man. Pero, hindi kayo yung basta-bastang kukunin ng offer. Kasi feeling ko dito, hindi lang din ito iisang offer kaya kailangan mo talagang pag-isipan. Kailangan mo talaga na tignan maigi, examinin if that is really for the benefit of
kung ano man sitwasyon ninyo sa buhay or ano mang area of life, no, yun merong epekto sa inyo. But yeah, this is also the time, no, that you are going to be experiencing prosperity, diba? Maaring may mga offer din kayo rito of investments, pero yun nga, tulad ng sabi ko, pag-aaralan mo ang mga ito, which is good, which is very matured na approach ito, na hindi kayo magmamadali. Kasi anyways, 'di ba? Yung mga opportunity na 'yan, that is meant for us, no? Kaya kapag tinignan mo 'yan, in-examine mo, 'di ba? Alin man ang piliin mo diyan, that will be for your best interest. So we have 7 of Wands, no? So this is about challenge. Baka meron dito mga challenges sa buhay ninyo na nandiyan dyan, at pwedeng related yan sa trabaho, pwedeng related sa pamilya, 'di ba? But regardless, no, kung ano man ang sitwasyon na to, manindigan ka kung ano yung alam mong tama, panindigan mo yan, stand your ground, at maging matatag ka. Okay? Maging matapang kang harapin ang sitwasyon na to. Maging matatag ka. Kasi kapag matibay ang inyong loob, walang kahit ano man ang basta-bastang makakatumba sa'yo, makakapagpatibag sa'yo. 'Di ba? At saka yun, stand your ground. Kung ano din yung, at saka stand for what you believe in. No? Kung ano sa tingin ninyo ang tama at ang mabuti, panindigan ninyo at ipaglaban ninyo. Ayun nga, we have strength, diba? Strength and courage, that's what you need para maharap mo ng tama, maharap mo squarely ang lahat ng mga sitwasyon mo na mga mahirap, no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.